balitang pambansa. Kinumpirma ng isa sa mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero na tinawagan sila ng isang tiga CIDG para daw hikayatin na sampahan ng kaso si alias Totoy. Ayon kay alias Boy, isang lalaking pulis daw ang kumausap sa kanila na mula sa Calabarzon. Gusto raw papirmahan ang isang affidavit na magdidiin kay alias Totoy bilang pangunahing akusado sa kaso. Ang paglilinaw ng PNP, walang anomalya dahil kailangan daw talagang masampahan muna ng kaso ni alias Totoy kung gusto nitong o si alias Totoy kung gusto nitong maging state witness sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nung tinawagan po ako, isa raw po sa kakasuhan namin which is yung witness namin na si Dondon Patidongan. Doon po, nag-react na po ako. Bakit niyo po kakasuhan yung witness namin? Sabi niya lang sa akin, utos daw po ng nakakataas. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness, kailangan po silang sampahan po ng kaso. At yan nga po ang tinig ni Police Brigadier General Gene Fajardo. Ang maganda po dyan, sa publiko po nila at nila Attorney General Gene, yung affidavit na gustong papirmahan. Oo. Para ho malaman natin ano ba laman. Kasi po sa ilalim po ng batas dyan tungkol po sa pagiging testigo ng Senado, ng Estado, opo, dito kasi sa claim nitong mga pamilya po ng sabungero, ginagawa daw pong mastermind si Patidongan doon sa affidavit na hindi po naman din po isinasa publiko. Kasi nga, girl, maaari kang maging state witness kung ikaw ang least guilty doon sa mga akusado. Yung po sinasabi po nila dyan. Kaya pinakamainam, kung talagang walang kaninyong anomalya o hocus-pocus, ilabas nyo yung affidavit na gusto nyo papirmahan doon sa mga pamilya po ng mga missing sabungero. Pero attorney, tanong lang po, ganun ba talaga yung proseso bago ka maging state witness? Ma'am, you talk to my lawyer. Okay, ha? thank you. Oo, kasi yun palang, kung ito yung rason. Yes, hindi pwede yung mastermind ang maging state witness. Ang sabi ng mga pinapipirma, gusto daw gawin na mastermind si alias Patidongan. Totoy. Yan So po yun ang sinasabi isang nila. kailangang linawin. Maganda kasi yan. nga po dapat daw least guilty. So para matapos ang usap-usapan, ilabas ang affidavit na papipirmahan sa pamilya, tapos ang boxing. Opo. Samantala mga kapatid, sa iba pa pong balita, tinawag namang impokrito ni Senator Ping Lacson ang mga mambabatas na pumalakpak sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos nang punahin nito ang mga maanumalyang flood control projects. Ayon po kay Senator Ping, nakatitiyak siya na may mga mambabatas daw na naglalaan ng pondo sa mga maanumalyang proyekto. Sa katunayan, may ilan nga raw siyang nakitang kongresista na tila nahiya at nagulat at hindi agad nakapalakpak. Nang marinig ang sinabi po ng Pangulong Marcos Jr., dati nang sinabi ni Senator Ping na talamak ang korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura dahil madalas nakikihati sa pera ang mga mambabatas. Sa iba pang mga balita, kinumpirma naman ng Philippine National Police na walang nakuhang DNA profile mula sa mga butong nakita po sa Taal Lake. Sa tagal daw ng pagkakababad sa tubig ng mga buto, kontaminado na daw ang mga ito. Sa mga buto namang pinahukay mula sa sementeryo sa Laurel, Batangas, 3 DNA profile daw ang nakuha ng PNP. Natukoy na ang mga labi ay mula sa 2 lalaki at 1 babae. Pero hindi ito nag-match sa 23 DNA samples na nakolekta mula sa mga kaanak ng nawawalang sabungero. Kinumpirma naman ng Department of Justice o DOJ na humingi na rin sila ng tulong sa Japan para sa DNA testing ng mga natitirang buto. Naniniwala naman po si dating Finance Undersecretary Shelo Magno na madali lang buksan sa publiko ang pagdinig sa budget ng BICAM ng Kongreso. Ayon kay Magno, totoo raw ang power of the purse ay nasa Kongreso, ngunit dapat pa rin itong nakaangkla sa prinsipyo ng accountability. Kaya kung matutuloy ang gusto ng Pangulong Marcos na open BICAM, dapat daw i-anunsyo kung saan at sino-sino ang mga miyembro na sasali sa BICAM. Mahalaga daw na malaman ang final version o final budget sa BICAM dahil pwedeng magamit ito kung sakaling magkaroon ng pagkakaiba sa pinagbotohan sa plenaryo. At least ngayon ay mababantayan natin. Medyo mas magiging stricto kapag may open BICAM at alam natin kung sino yung ating aawayin, diba? Eh ngayon hindi kasi natin alam eh. Awayin natin lahat ng miyembro ng committee o kaya yung speaker at Senate President. Dahil sila naman yung nagpapastol dyan eh.
Yan nga po ang tinig ni Professor Shalo Magno ng UP School of Economics. At siya po'y nagsusulong nitong hashtag Open BICAM. Ulat panahon naman po mga kapatid, 3 bagyo ang posibleng pumasok nga po o mabuo o sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Yan po'y ayon sa Pag-asa. Kabilang po sa binabantayan ng Pag-asang low pressure area sa silangang hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Posible raw itong maging bagyo sa loob po ng 24 oras. Pero wala pa itong direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, habagat pa rin pong nagdadala ng ulap at pag-ulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet at maging sa Zambales. Ganon din sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at ng Visayas. Mga localized thunderstorm naman ang magpapaulan sa Mindanao.